To cut the story short, kasi gusto ko rin i-connect yung istorya mo ngayon, Atty. Lorna, dahil na-call out ka ni Pulong Duterte, ni Congressman. Sabi, bakit daw sinisisi mo raw ang Duterte family dito sa culture of violence na nangyayari ngayon in relation dito sa Zamboanga, yung sa Ateneo shooting incident? Well, hindi naman in relation to this Zamboanga incident, no. But nakikita nga natin ang society ngayon, laging breaking news. Pag breaking news, may pinapatay, may sinasaksak, violent, no. Hindi lang sa society, pati sa mga eskwelahan ngayon, ano. And it just so happened na pinag-uusapan natin na filean na ng NBI ang isang grave threats sa Vice President, no. So and we will also recall that si President Duterte, past President Duterte, culture of violence rin yun, no? That's why nasa Hague siya, because of crimes against humanity, extrajudicial killings, no? And sabi nila, nagmamarites na po ako, but it's very factual. Fairly recent rin yung sinabi ng nasa news, no, yung bar incident against the representative Davao City, si Pulong, no? Yung bar incident na yan, violence rin yun. No? And then we can also hear yung mga video clips na pinakita namin as exhibits. Yung when she threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez, the Speaker. Hindi lang yon, several other clips, no, yung puputulan ng ulo. And then another sibling said yung Romanov dynasty, no? Referring to the wipeout of a whole clan. To cut the story short, kasi gusto ko rin i-connect yung istorya mo ngayon, Atty. Lorna, dahil na-call out ka ni Pulong Duterte, ni Congressman. Sabi, bakit daw sinisisi mo raw ang Duterte family dito sa culture of violence na nangyayari ngayon in relation dito sa Zamboanga, yung sa Ateneo shooting incident? Well, hindi naman in relation to this Zamboanga incident, no. But nakikita nga natin ang society ngayon, laging breaking news. Pag breaking news, may pinapatay, may sinasaksak, violent, no. Hindi lang sa society, pati sa mga eskwelahan ngayon, ano. And it just so happened na pinag-uusapan natin na filean na ng NBI ang isang grave threats sa Vice President, no. So and we will also recall that si President Duterte, past President Duterte, culture of violence rin yun, no. That's why nasa Hague siya, because of crimes against humanity, extrajudicial killings, no? And sabi nila, nagmamarites na po ako, but it's very factual. Fairly recent rin yung sinabi ng nasa news, no, yung bar incident against the representative Davao City, si Pulong, no? Yung bar incident na yan, violence rin yun. No? And then we can also hear yung mga video clips na pinakita namin as exhibits. Yung when she threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez, the Speaker. Hindi lang yon, several other clips, no, yung puputulan ng ulo. And then another sibling said yung Romanov dynasty, no, referring to the wipeout of a whole clan of royalty in Russia during that period. So itong mga cultural violence ngayon, hindi naman with specific reference to them. But kung hindi natin ipa-account ang isang vice president sa kanyang threats, sa kanyang inciting to sedition, tuloy-tuloy na itong culture of violence. Because nakikita natin sa leadership natin yan. And I'm not only talking about the vice president. At the local level, mga mayors pag eleksyon, barangay officials nga, nagpapatayan na, nagkikidnapping pa, no? So, pero idagdag ko lang, attorney, kasi di ba you're already outlining, di ba, ito mga
issues na mga sinasabi ni VP Sara. Ito lang lately lang 'di ba? Yung nagsalita siya dito sa may out of the country niya, 'di ba? Yung sinasabi niya with 5,000 pesos, 'di ba? I can Exactly. I can hire a hitman para kung sakali merong mistress ang aking husband, pwede ko ipapatay, 'di ba? Yung mga ganun bang classic example of trying to make it na talagang ganun lang kababa ang presyuhan when you try to hire an assassin to, is this also part, yung sabi mo ng culture of violence? Di ba, attorney? Oo. It really is a part, no? In Oo. fact, it shows her capacity na meron siyang kilalang barkadang mga assassin na pwede na lang niyang tawagan at pwede na lang bigyan niya ng 5,000 pesos, no? Even if it is meant as a joke, it is not a good joke. Oo. Nung sinabi niyang no joke, Oo. baka sabihin na naman ngayon niya, joke lang naman. Ano? Oo. But, example yan. Yan ang mga nakikita. Yan ang mga nagiging viral Oo. na initially Yeah. nakakatuwa or nakakatawa. Pero Oo. pag tignan natin, Oo. let's take this seriously. No? Oo. You cannot have those statements from Na ganun-ganun lang, no? Na ganun-ganun lang. No? Oo. Attorney, kasi ang gusto ko lang ipunto rin, ibang-iba kasi yung social media ngayon. Nandito yung 'di ba? Grabe yung pag-atake, 'di ba? The way they use itong mga bobo, yung tanga, yung PI na napakasimple na on social media. Why is this being allowed? Ganun na tayo yung vitriol manner ng the way we attack, vicious attack ba on social media. Parang we have already we are going below the level nung tabang dapat na engagement. 'Di ba, when you can only pwede ka naman mag-comment, 'di ba, na constructive, 'di ba, in a way na hindi naman kailangan magmura ka. Pero ngayon nagiging standard na engagement na yung gano'n. Yung ibig sabihin bumaba na yung moral compass natin, attorney. Tama-tama yan, Sir Danny. Because alam mo ngayon na social media, nagiging source of income yan. Nagiging yung tinatawag more na likes. clickbait. Oo, tama. The more likes, the more comment, the more whether you're positive, engagement. negative. Oo. Clickbait yan Oo. And yung mga clickbait na yan, yun ang binabayaran. So diba? The more clicks to pero the yung post, danger, the more- kamo nyo, 'di ba? Yung overall, yung danger naman sa social media kaya nga nagiging iba na ang behavior naman ng ating mga kabataan. Kala nila tama, 'di ba? Tama yun. Hindi maganda nga ang ano. That's why kayo sa legitimate media, no, you are a dying breed. Ganun ba? Oo. Hindi ba? Kasi wala nang kasi kung parang yung wala nang respeto sa society natin nun. Oo. No, there is, as you said, yung moral compass natin. Oo. Hindi na natin alam yung what is right and what is wrong. Ganun nga Ganun ang Because pakiramdam. pwede na lahat Oo. Yung mga, hindi ba, it started with past President Duterte. Why he won? Because yung language niya, nag-identify ang mga botante natin, no, na tough guy yan, tough guy. Kailangan natin na isang matapang na presidente, isang nagmumura, isang hindi natatakot na atakihin miski na sino man, no. And that was the standard of leadership that he set. And it seems that is now the normal with the Vice President, no. Nagiging normal na ang pagmumura. Nagiging normal na ang mag-threaten, And so you see it seeping down. Yun ang dapat nga ang values formation nga. And I heard your previous guest here, no. It should be back to basics sa eskwelahan, Because hindi naman pwedeng i-blame, no. And I'm going back, I'm speaking as a parent, no, as a mother. I've raised five sons all by myself because I widowed in 2001. So I was mother and father to my children. Values formation yan. Hindi mo pwedeng sabihin kasalanan niya ng social media kung bakit ganyan ang mga anak natin. Kasalanan niya ng YouTube, ng Facebook, ng mga games na yan. Pero teka, sino ba ang Sino bang bumili ng iPad na yan o computer na yan para sa anak mo? So, diba? Sino bang nag-iwan ng baril sa kotse? Ba't hindi nyo ini-inspect yung mga baon ng mga anak niyo? And where were you when your kids were growing up? Pero pabor ka ba, Attorney Kapunan, di ba may mga plano ngayon sa, let's say, sa Senate,
na yung 16 years old and below dapat ipagbawal na rin ang social media? It's happening in many countries. Kaya no? nga, Australia, alam ko. Kaya, Australia, in Yeah. Canada, and I'm not sure, baka Singapore din, but hindi yun ang issue. okay. Even if you ban social media, Parental guidance pa rin. Oo. who's going to monitor it? Hindi ba? Okay. Hindi naman 24/7 ang kasama natin, yung mga anak natin. You ban it, they'll just hide in their rooms. You ban it, they'll just lie. Hindi ba? At saka you ban it, they'll just play in their kasi pwede mo ring dayain Pwede mo ring dayain ang data. When you enter data, they will ask how old are you? You can lie. How will they verify, no? Tinatanong nga, are you a robot? Hindi ba? So, I don't think the banning social media at a certain age is the solution. Okay. So kailangan pa rin nga, sabi nyo, yung importante pa rin yung values. So parenting, parental guidance na importante, di ba? Regardless of how busy you are, yung balancing act should be priority para to give way to your, hindi puro gadgets ang mga anak. And it should start with us, no? Nakikita mo naman pag, kunyari nasa restaurant ka, no? Isang pamilya. Kasi family lunch or family dinner, lalo na sa mga round table, no, sa mga Chinese restaurant. Makita mo hindi sila nag-uusap sa isa't isa. They're talking to their telepono. From the mother to the father to the children and to the yaya. Pati yung yaya, binibigyan yung yung alaga niya ng iPad para manood ng cartoons para siya mismo maka-cellphone. No? So in my household, bawal ang cellphone. Okay. Pag dinner time. Okay. Nako, bago kita bitawan dahil importante. Itong we go to the impeachment muna. Dahil alam ko naman ito, Monday ulit, di ba? Magre-resume. May possibility ba na ilipat na yung oras talaga sa hapon? Alam ko narinig kita in one of those interviews. Mas maganda sa hapon para at least sky's the limit na 3 p.m. to sawa. Okay ba yun? Meron na bang moves na i-move na to 3 p.m. to 10 p.m. or whatever time na late sa gabi? I think meron akong nakitang breaking news, no? When Senate President Win did say that they're considering it or will consider it in caucus. Yun ang maganda, no? Hindi lang yun. Sana hindi lang Monday, Tuesday, Wednesday. Baka pwedeng idagdag ang Friday. Okay. Kasi Friday is a free day. And my other suggestion, Danny, is sana para maiwasan natin yung mga sub-judice sub-judice remarks ng mga lawyers, prosecutors, defense, no? Kasi sa media, pag the media is not allowed inside the impeachment courtroom, no? Dapat siguro ang suggestion ko, bigyan ng gallery, bigyan ng media, gallery sila, media. Pwesto sa gallery so that they themselves can observe, no? Kasi ang nangyayari sa sub-judice, na-ambush interview kami. Sa ambush interview nila and their desire to have news, yung ambush interview namin, apart from the proceedings, tinatanong kami napupunta kami sa merits of the case, no? Sa mga ambush interview na yan. And maybe if you open the gallery to a certain corner for media, magiging mas conscious ang Senate trial judges na pinapanood sila. Hindi lang ng taong bayan, ng media itself. And the media can see the demeanor of the witnesses. No, hindi lang kami nakikwento ano bang sinabi, ano bang ginawa, bakit it's for consideration. No? But of course, subject to courtroom behavior. Because hindi naman pwede na may disruption ang proceedings, no? But I think if it is allowed in the plenary sessions, when they're doing legislative work, maybe it should be a consideration to allow it during the impeachment. Right to information natin yan.